Kay ganda nyo namang pagmasdan. Hindi ko inasahan na ganito ang aking dadatnan at natutuwa ako dahil sa progresong nakikita ko. Mula sa kanilang likuran, pamilyar na boses ang siyang lalong nagpawala sa hilo ni Tristan. Dali-dali siyang umalis sa ibabaw ni Isabel at nang lumingon sa likuran, malawak na ngiti ng kanyang lolo Berhel ang sumalubong sa kanila. Ramdam na ni Isabel ang sakit at pangangawit ng batok niya, ngunit hindi niya pa rin magawang iangat ang ulo. Dahil wala siyang mukhang maipakita kay Tristan at kay Berhel na nakasaksi ng aksidenteng nangyari kanina sa sala. Aksidente, kaya alam niyang walang may kagustuhan na mapunta sila sa ganoong sitwasyon. Pero ang issue dito, may nakakita sa kanila sa hindi kaaya-ayang posisyon. Gusto na lamang ni Isabel na magpalamon sa lupa dahil sa nararamdamang hiya. Isa, bakit hindi mo pagalawin ang pagkain mo? Hindi mo ba gusto ang ulam? Tanong ng matanda. Dahilan para maangat na niya ang ulo niya. Gusto ko po. Siyempre, mainit pa po kasi kaya pinapalamig ko muna. Ang dahilan na lamang ni Isabel sa kakunwaring pinaypayan ng putahing nakahain sa mesa nila. Pasimple siyang tumingin sa kaliwa niya para silipin si Tristan. Tahimik itong kumakain at sa nakikita niya mukhang kinalimutan na nitong nangyari kanina. Kaya natural na itong nakakakilos na para bang walang nangyari. Hindi gaya niya. Nagpakawala muli ng isang malalim na buntong hininga si Isabel bago hawakan ng kubyertos at simulang galawin ng pagkain. Naging tahimik ang dining area habang pasimpleng nagpapakiramdaman ng mag-asawa. Parehong naiilang sa katahimikan ngunit wala sa kanilang gustong bumasag nito dahil sa takot na baka maging topic sa mesang nangyaring aksidente sa sala. Mukha lang natural ang mga galaw ni Tristan. Subalit ang isip niya nagbuhol-buhol sa dami ng pumapasok dito mula pa kanina. Problema sa kumpanyang nasa utak niya kanina. Subalit napalitan ito dahil kay Isabel na kahit anong limot niya, otomatikong bumabalik sa isip niyang naramdamang lambot kung saan siya sumubsob kanina. Buong akala niya'y matatapos ang hapunan ng walang umiimik sa mesa. Subalit sa kalagitnaan nito biglang nagsalita si Lolo Berhel na siyang tumaboy sa nakakailang na hangin sa paligid nila. Siya nga pala, bago kong makalimutang sabihin sa'yo, Isa, nakalabas na ng hospital ang lolo mo. Kahapon lang sila nakauwi at huwag kang mag-alala dahil bayad na ang lahat ng bills nila. Sa sinabi nito nakaramdam ng pagkasabik si Isabel dahil sa balitang narinig niya. Talaga po? Kumusta naman pong lagay nila lolo? Maayos na ang lagay niya at kailangan lamang niyang sundin ang bilin ng doktor. Kagaya ng pag-inom ng mga niresetang gamot sa kanya para magtuloy-tuloy ang paggaling niya. Nakangiting wika nito. May inatasan akong nurse na magmomonitor sa lolo at lola mo, kaya naman mababantayan ng pagme-maintenance nila. Pinalabas ko na lang na tulong yun ng mayor sa lugar nyo para hindi sila magtaka. Napatakip ng bibig si Isabel at hindi mapigilan ang sariling mapaluha sa tuwa. Ang akala niya ay taon pang kailangan lumipas bago niya magawang bumili ng kumpletong gamot para sa mga ito. Sobrang salamat po sa inyo, Sir Berhel. Tatanawin ko talaga itong malaking utang na loob sa inyo. Bahagyang natawa si Lolo Berhel sa narinig. Bakit ba Sir Berhel pa rin ang tawag mo sa akin? Hindi ba't sinabi ko naman na lolo na ang gamitin mo? Oo nga po pala, pasensya na. Napakamot si Isabel sa ulo. Lolo Berhel, maraming salamat talaga sa tulong niyo sa amin. Buong akala ko taon pa nga abutin bago makabili ng mga binisina para kina lolo at lola. Pero hindi naman pala. Maraming salamat po talaga sa inyo. Wala ka namang dapat ipagpasalamat sa akin, Isa. Sa katunayan, hindi pa nga sapat sa akin ang ginagawa kong pagtulong sa iyong lolo at lola dahil alam kong hindi naging madali sa iyo ang pagpayag sa pagpapakasal sa aking apo. Nito sa kanilingon si Tristan na nahinto sa paghiwa ng karne. Hindi rin madali ang tungkulin bilang asawa at alam kong nahihirapan kang pakisamahan ng aking apo dahil sa ugali niya. Kaya humihingi ako ng malalim na pangunawa sa kanya. Pakisamahan mo pa siya. Naku, wala naman na pong problema kay Tristan. Mabait naman po siya sa katunayan. Ani ni Isabel nang mapansin ang pagsalubong ng kilay ng katabi niya dahil sa sinabi ng lolo nito. Aminado kung hindi ko gustong ugali niya nung una dahil nasungitan niya po agad ako pero unti-unti ko naman siyang nakikilala at napagtanto na mabuti naman siyang tao. Sadyang pangit lang pong nagiging timing ko minsan kaya nasusungitan niya ako. Tumaas ang magkabilang kilay ni Lolo Berhel at hindi maipagkakaila sa mukha ang pagkamangha dahil sa sinabi ni Isabel. Tumingin siya kay Tristan na gaya niya ay tila hindi rin inaasahan na narinig mula sa asawa. Hindi ko alam na observant ka.
Komento ni Lolo Berhel, saka uminom ng tubig sa kanyang baso. Nagagalak ang puso ko dahil sa nakikita ko'y unti-unti na kayong nagkakapalagayan ng loob. Nakikita ko ng magandang progreso sa relasyon ninyo. At hindi na ako makapaghintay na dumating kayo sa punto ng pagroromansa. Ay normal na lamang sa inyong dalawa. Halos mabulunan si Tristan sa narinig niya sa lolo niya. At agad naman siyang inabutan ni Isabel ng isang baso ng tubig na mabilis din niyang tinanggap. Lolo, please. Huwag kang magsalita na parang wala akong naabutan kanina sa salas. Mapaglarong ngiti na wika ni Lolo Berhel nang maalalang nadatnan niya kanina. Wala namang problema yon dahil mag-asawa na kayo. Pero sana'y pumili kayo ng angkop na lugar para sa labing-labing nyo. Oh God, aksidente nga yung nakita nyo kanina. Huwag nyong bigyan ng mali siya. Tumingin si Tristan kay Isabel. Look, I'm really sorry sa nangyari kanina. Hindi ko sinasadya na bumagsak ako sa'yo. Dahil umiikot ang paningin ko. Nahilo ako at hindi ko naman yun makokontrol. Kaya hinayaan ko na lang ang sarili kong bumagsak. Sunod-sunod na tumango si Isabel bilang pagsang-ayon dito. Tama po siya. Hindi naman po niya sinasadya yung nangyari kanina. Sa katunayan, sinubukan ko nga po siyang alalayan pero bumagsak na siya sa akin. Kaya po ganun ang naabutan yung posisyon namin kanina. Wala pong ibang kahulugan yon. Ang ngiti sa mukha ni Lolo Berhel ay hindi nawala habang pinanonood ang dalawa na natatarantang magpaliwanag sa kanya. Kita niyang inis sa mukha ni Tristan ngunit hindi nakaligtas sa mga mata niyang pamumula na magkabilang tenga nito. Ngayon na lamang niya ulit nakita ang ganitong uri ng ekspresyon ng apo niya na sana'y magtuloy-tuloy na para magkaroon ulit ng kulay ang madilim nitong mundo. Kagagaling lang ng dalawa sa roller coaster na emosyon kanina. Ngunit muli na naman silang napasok sa sitwasyon na magkakailangan silang pareho. Doon kayo mahiga sa kama nyo at ako dito sa sopa. Mas komportable ako dito. Sabay lapag ni Isabel ng unan at kumot niya sa sopa na nasa likuran niya. Sigurado ka? Tanong ni Tristan habang isinasaradong botones ng suot niyang pantulog. Hindi ba masyadong maliit sa'yo yan? Hindi naman ako malikot matulog. Ana ni Isabel saka naupo sa sopa. Huwag kayong mag-alala, okay na ako dito. Hindi agad nakapagsalita si Tristan, ngunit hindi niya maiwasan ng magpakawala ng isang malalim na buntong hininga dahil sa sitwasyon nila na napakakomplikado. Magkahiwalay ang silid na tinutulugan ng mag-asawa, subalit nang sabihin ni Berhel na dito muna siya sa mansyon magpapalipas ng ilang gabi, agad na kumilos si Tristan para hindi nito malaman na magkaibang kwartong ginagamit nila ni Isabel sa pagtulog. Batid na niya kasi ang gagawin ng lolo niya oras na malaman nito na hindi sila sa iisang kwarto at kama natutulog. Magiging problema na naman yun sa kanya kung nagkataon. Kaya bago pa sila mahuli, wala siyang choice kundi ayain ang asawa na pansamantalang matulog dito. Umakyat na si Tristan sa kama at muling tumingin kay Isabel na nag-aayos ng hihigaan nito sa sopa. Noong nagbakasyon sila sa isla, sopa rin ang tinulugan nito ng isang linggo. Wala siyang narinig na reklamo. Subalit ilang araw niyang nakita at naririnig ang pagdaing nito sa leeg nito. Sigurado ka bang ayos ka lang dyan? Tanong muli ni Tristan. Hindi niya alam kung bakit hindi siya mapakali habang pinanonood si Isabel na ayusin ang kumot na gagamitin nito sa pagtulog. Hindi kalakihan ang sopa niya sa kwarto, ngunit malapad naman ito. Ayos lang ako dito. Mas komportable ako sa ganito katigas na higaan kaysa sa malambot na kama. Ana ni Isabel, saka nahiga at tumingin kay Tristan. Pasensya na kung nakaabala pa ako dito sa kwarto mo. Alam kong hindi kayo komportable pero susubukan kong lumipat mamayang hating gabi sa kabilang kwarto kasi siguradong tulog na ang lahat sa mansyon. Aagahan ko na lang din ng gising bukas para hindi ako makita na lumabas sa kabilang kwarto. Dito ka na sa kama matulog. Hindi tanong kundi isang desisyon ang binitawan ni Tristan dahilan para matigilan si Isabel. Ilang gabi lang naman tayo sa ganitong setup. Tiisin mo na lang. Pero okay lang naman ako dito. Pwes ako hindi. Hani ni Tristan saka bumaba ng kama para ito'y ayusin. Hindi ako komportable na may iba akong kasama sa kwarto. Pero mas hindi ako komportable na makitang pinagsisiksikan mo ang sarili sa sopa. Lumipat ka na dito. Bumangon mula sa pagkakahiga si Isabel at inalis ang kumot na nakabalot na sa katawan niya. Pero paano kayo? Matangkad kayo at kung mahihiga kayo dito sa sopa, hindi rin naman kayo kasya. Sino ba may sabing lilipat ako dyan? Tanong nito pabalik saka muling naupo sa kabilang gilid ng kanyang kama. Dito ako pupwesto sa kaliwa, ikaw dito sa kanan. Hindi ka naman siguro malikot matulog, hindi ba?
Matagal bago nakasagot si Isabel dahil pinoproseso pa ng isip niyang narinig mula sa lalaking kasama niya sa kwartong ito. Ano na? Kailangan pa ba kitang buhatin para dalhin dito? Sorry. Wait, ito na. Agad na umalis sa sopa si Isabel. Nabitbit ang 2 unan at 1 kumot para dalhin sa malaki at malambot na kama ni Tristan. Kung tutuusin, 3 hanggang 4 pa ang taong kasya rito sa kama. Subalit sa kaso nila ngayon, pakiramdam ng 2 ay napakaliit ng kamang hihigaan nila pareho. Habang inaayos ni Isabel ang pwesto niya, kinuha naman ni Tristan ang laptop na nasa lamisita sa gilid ng kama para silipin saglit ang trabahong naudlot kanina. Hindi naman sa nangingialam ako, pero mas mabuting matulog na kayo ngayon para ipahinga ang sarili niyo. Hindi mapigilan ni Isabel ang sariling magsalita habang inaayos ang una niya. Bumagsak na kayo kanina dahil nakaramdam kamo kayo ng hilo. Hindi ba't isa yung senyales para ipahinga niyo muna ang isip at ang mga mata niyo? Mahihirapan kayong makabalik sa trabaho kung sasagarin niyo lalo ang katawan niyo. Hindi nakaimik si Tristan, subalit tinamaan siya ng mga salitang binitawan ng katabi niya. Kung kaya ko lang kayong tulungan sa bagay na yan, ginawa ko na, kaso wala akong alam sa ganyan. Wika ni Isabel na dahan-dahang nahiga sa kama. Balot ng kumot ang katawan hanggang leeg. Ang lamig pala dito sa kwarto niyo. Malakas ba ang aircon niyo? Tumingin si Tristan kay Isabel na may halong pagtataka sa muka. Nilalamig ka? Hindi naman nakatodong aircon sa kwarto. Ani ni Tristan saka binaba muli ang laptop sa lamisita. Bakit ba kasi manipis ang kumot na dinala mo? Hindi ba't meron ka namang makapal na kumot? Mahirap kasi labhan ng makapal na kumot. Katwiran ni Isabel, saka muling bumangon at inilagay ang parehong kamay sa likuran. Pwedeng tumalikod kayo saglit? May tatanggalin lang ako. Kasi hindi ako komportable matulog na may ganito. Bakit ko pa kailangan tumalikod? Ano bang tatanggalin mo? Takang tanong ni Tristan at lalo siyang nagtaka nang makitang pagdadalawang isip ni Isabel. Ako yung suot ko sa loob ng damit ko, kailangan kong alisin dahil hirap akong makahiga kapag natulog ako ng may suot na ganon. Hindi ako komportable. Sa narinig na sagot, tila lalong hindi naging komportable si Tristan sa ideyang magkasama sila nito sa iisang kama. Hindi siya makapaniwala na mula sa pagiging inosenteng pusa, tila nagiging mabangis na tigre na ang pinakasalan niya. Malalim na ang gabi, tulog na ang lahat ng tao sa mansyon, maliban sa 2 magkasama sa kama na nakapikit nga. Ngunit gising pa rin ang mga diwa nila. Ilang oras na hindi gumagalaw si Tristan sa pwesto niya sa takot na baka sa pagharap niya sa kabilang gilid. Mukha ng katabing bumungad sa kanya. Ganoon rin naman si Isabel. Nangawit na ang balikat at leeg niya dahil sa ilang oras na nakatagilid. Kaharap ang dingding at sopa na gaya ni Tristan. Hindi rin niya magawang bumaling dahil sa takot na baka magising ang katabi. Nawari niya kanina patulog. Naramdaman ni Isabel ang bigla ang paggalaw ng kama. Kaya muli niyang ipinikit ang mga mata para magpanggap na siya'y tulog na. Maski ang kanyang paghingay kinokontrol niya dahil sa takot na baka mabuking ang pagkukunwari niya. Ilang minutong nakapikit si Isabel at pinakikiramdaman ng katabi niya na sa tingin niya'y umalis sa kama nang marinig ang mga yabag ng paa nito sa sahig na patungo sa kanyang pwesto. Bigla siyang kinabahan pero nanatili siyang kalmado at hindi idinilat ang mga mata hanggang sa makarinig siya ng pagbukas ng drawer na tila ba may hinahanap sa loob nito. Bahagya niyang iminulat ang mga mata para silipin kung anong ginagawa nito. Ngunit sa eksaktong pagdilat niya, tumingin rin ito sa kanyang gawi, dahilan para magtama ang kanilang mga mata. Sorry, ani Tristan saka isinaradong drawer sa mesa na nasa gilid niya. Nagising ba kita? Hindi naman, okay lang. Bumangon si Isabel at pasimpleng hinilot ang leeg na tila nakahinga na dahil sa ginawa niyang pagkilos. Hindi pa naman kasi ako natutulog, kaya okay lang. Kung ganon, pareho pala tayo, hindi ako makatulog. Agad na pagsang-ayon ni Tristan na malamang hindi lang pala siyang hindi makatulog ngayong gabi. Hindi na bago sa kanya ang pagpupuyat, subalit itong unang pagkakataon na ibang dahilan kung bakit aktibo pa rin ang utak niya. Ano pala yung hinahanap mo sa drawer kanina? Hindi maiwasang itanong ni Isabel. Baka matulungan kita, mukha kasing hindi mo makita. Sleeping pills, pero hindi ko alam na ubos na pala kaya hindi mo na kailangan mag-abala. Naupo sa sopa si Tristan. Sumandal saka ipinikit ang mga mata. Patay na ang ilaw sa buong silid at ang tanging nagbibigay liwanag na lang sa kanila ay ang lampshade sa magkabilang gilid ng kama. Kita ni Isabel kung gaano kagustong matulog ni Tristan, kaya tuluyan na siyang bumangon sa kama.
Gusto niyong ipagtimpla ko kayo ng gatas? Tanong ni Isabel, dahilan para mapadilat si Tristan. Salamat pero hindi na kailangan. Hindi ako aantukin doon. Gusto niyong kumain? Ikukuha ko kayo sa kusina. Kumunot ang noo nito. Hindi naman ako nagugutom. Napanguso si Isabel saka nag-isip pa ng ibang paraan para makatulong kay Tristan. Alam ko na. Gusto niyo bang hilutin kong sentido niyo? Baka sakaling makatulong para makatulog kayo. Suhestyon ni Isabel. Ganun kasing ginagawa ko kila lola at lolo noon sa tuwing masakit ang ulo nila. Nakaka-relax daw ang ginagawa kong paghilot kaya dinadapuan agad sila ng antok. Gusto niyo bang subukan? Hindi agad nakaimik si Tristan dahil nagtatalo pa ang isip niya kung dapat ba siyang makinig sa sinasabi ng babaeng nasa kanyang harapan. Huwag kayong mag-alala, hindi mabigat ang kamay ko. Dagdag pa ni Isabel at hindi na hinintay pang tugon ni Tristan dahil naupo na siya sa tabi nito at naglagay ng unan sa hita niya. Mahiga na kayo para masimulan na natin. Are you serious? Diyan ako mahihiga? Paninigurado ni Tristan at nang tumango si Isabel, lalo siyang nagdalawang isip para gawin ang sinasabi nito. Alam mo, hindi na kailangan. Makakatulog din ako nito maya-maya lang. Bago pa nito matapos ang sasabihin mula sa likuran ng hinawakan ni Isabel ang magkabila niyang balikat. Dahilan para matigilan si Tristan. Walang salita itong ngumiti sa kanya at dahan-dahang pinahiga sa sopa na inuupuan nila. Hindi alam ni Tristan kung may hipnotismo bang ginamit sa kanya si Isabel dahil kusang sumunod ang kanyang katawan para ipatong ang ulo sa una na nasa hita nito. Mag-relax lang kayo at akong bahala sa inyo, ani ni Isabel. Saka ipunesto ang dalawang kamay niya sa magkabilang sentido ni Tristan at simulang gawin ang pagmamasahe sa ulo nito. Naging tahimik ulit ang kwarto ngunit sa pagkakataong ito, wala nang nakakailang na hangin sa pagitan nila. Payapa at nakadagdag ito para lalong ma-enjoy ni Tristan ang masahe sa kanya, ngunit nagsalita si Isabel. Pwede ba akong magtanong? Ani ni Isabel. Matagal ko nang gustong itanong to sa'yo sa totoo lang, pero ngayon lang ulit ako nakakuha ng tiyempo. Go ahead, sasagutin ko kung kaya ko. Pagbibigay ng permiso ni Tristan na aminadong nare-relax na nga sa ginagawa ni Isabel. Hindi na nga nito mapigilan ng sarili na ipikit ang mata dahil sa sensasyong ibinibigay ng mga kamay na nagmamasahe sa kanya. Napatunayan niyang tama ang sinabi nito kanina dahil unti-unti dinadapuan na siya ng antok. Kung hindi niyo mamasamain, nasan palang mga magulang niyo? Sa narinig mabilis na tinangay ng hangin ang antok na dumapo kay Tristan. Dahilan para muli niyang imulat ang kanyang mga mata. Sa laki kasi ng bahay na to na mansyon na kung matatawag. Mag-isa lang ba talaga kayong nakatira dito? Sunod na tanong ni Isabel na walang kasiguraduhan kung masasagot ba ni Tristan. Pasensya na kung naitanong ko, pero ayos lang naman na di nyo sagutin kung masyadong personal sa inyong bagay na yon. Gusto ko lang kasi malaman para kung sakaling makita o makilala ko sila, alam ko kung anong ikikilos ko sa harap ng magulang nyo. Wala kang dapat ipag-alala dahil di mo rin naman na sila makikita. Tugon na lamang ni Tristan bago umalis sa pagkakahiga sa sopa at tumayo. Mahiga ka na sa kama at magpahinga. Salamat sa libreng masahe. Good night. Ha? Teka lang, hindi pa naman tapos. Hindi na nagkaroon ng pagkakataon si Isabel para pigilan ito dahil mabilis na naglakad si Tristan palabas ng kwartong yon. Napabugan na lamang siya ng hangin. Mukhang hindi na naman magandang timing ko.